Hello, Kathleen fans! Ayun na magsilabasa ng mga bashers dyan na. Ito yung sasabi ko. Na once na mag-upload si Ma'am Catherine ng kanyang mga endorsement video, kagaya na ito mga kasama sa KFC, ay pagkukurting ko itong isa-isa mga bashers na ito. So ayan na, sasabi niya sa Australia mga kasambreros, busy si Ma'am Catherine kasama ang kanyang glam team. And sa nagsabi na KFC Australia ito, tingnan niyo yung tatak ha, yung sa Instagram story ni Ma'am Catherine, ito fresh na fresh mga kasambreros from Ma'am Kath's Instagram account. Sa baba KFC Philippines ang nakatatak. Kung kaya luma na kasi yung video na iyon mga kasambreros, no? Luma na po iyon. So yung mga tao naniniwala, nakita ko talaga sa TikTok at saka sa Facebook Reels, bahala kayo dyan, no? So ito si Ma'am Catherine ito yung sasabi niya na bahala kayo dyan mag-locomotion, ako dito I will do my own thing. Tapos kung anong trabaho ang dapat gawin, and yun ang ginagawa ng Kathleen mga kasambreros. Kung kaya walang may sa mga naniwala sa mayor ay kayo na pong bahala dyan mga kasus. Kaya, pero kami dito ay team panatag po kami mga kasambreros and mga Kathleenatics. So wag po tayo magpadala, no, sa mga solid dyan ng mga Kathleenatics, ay wag po tayo magpadala. Sabi niya dito, no, 16 hours ago, sabi ni Ma'am Catherine sa kanyang post sa Instagram, spicy or cheesy, why choose when you can have both? KFC's new chili cheese fest offers creamy cheese and green chili goodness only here for a limited time, so don't miss out. Order now in your nearest KFC store or via app or web. Tapos yung nakalagay po dito ay hashtag KFC chili cheese fest mga kasambreros. So yan, so magsilabasan na kayo. Bakit hindi kayo mag-ano dito? Bataan nyo manood dito mga Kathleenatics at saka mga bashers ha. Dito po ay legit mga customers, fresh from social media account ni Ma'am Catherine, specifically sa KFC, no? So kayo kung mapapaniwala kayo dyan, ay naku po, kayo na pong bahala, malalaki na kayo. Sabi ganun, no? And then si Sir Alden, sobrang cute nitong ginawa ng GMA. Kasi ginawa nilang Dimples Day pala kahapon. Kasi brown out sa amin kahapon mga kasambreros. Kaya dalawa lang na-upload ko kahapon. So ginawang Dimples Day, no? Ayan, trending na naman si Sir Alden. So ako po no, share ko lang, may dimple din ako sa kaliwa at sa kanya kanan eh. So July 9, 2025 Dimples Day. Sikat na naman ito pagkatapos ng dila, dimple na naman Sir Alden. So tapos nag-upload yung mga admin ng dimple ng inyong phenomenal box office Cinema King mga kasambreros. Sobrang dami, no? Talagang inborn itong kanyang dimple mga kasambreros. So sa lahat na may dimple, mag-comment kayo kung may dimple kayo. Tapos tawag dito as a sort of compliment na words of affirmation mga kasambreros sa mga may dimple sa buong mundo or sa buong Kathleen fandoms mga kasambreros and mga Kathleenatics. So ayan, sobrang legit, no, Sir Alden, lalo na yung mga close up niya sa Oxycure and so on mga kasambreros. Alright, so yan, and then ito next item natin ay mga makuha ni Sir Alden dun sa may paggala nila at saka vakasyon mga kasambreros sa London. Magkakasama sila dito, and then yung kanyang dalawang Marias mga kasambreros si Ma'am Angel at saka si Ma'am Riza. Tapos may bike din siya dito na Instagram story actually, no, parang bike pero iba yung kanyang tatak mga kasambreros, hindi siya Colnago. Van Rysel, no, something like that yung kanyang tatak mga kasambreros sa ibang bansa. And then ito hiring pa rin po tawag dito ang Hungry Pita mga kasambreros. So kung gusto niyo po mag-apply ay urgent hiring po sila, nangangailangan po sila ng business development associate. Ang responsibility niya yata dito sa franchise own. Ang kailangan nila sa franchise, kailangan din nila. Tapos sa company owned expansion, sa plus strategic innovation, full-time main office. Tapos kailangan din nila ng in-house graphic designer, marketing assistant, full-time, tapos sa main office po nila. And then kailangan din po nila ng warehouse officer, po pwedeng full-time sa main office mga kasambres. And po pwede kayo mag-send ng resume
sa eudoahcareer@gmail.com. So eudoahcareer@gmail.com. So naging call center agent. Namiss ko talaga yung call center agent. So yun po, kung gusto niyo po at saka may kakilala kayong willing mag-apply, no, sa Hungry Tita, ay mag-apply po kayo ng inyong resume doon, mga kasembreros. And then ito, si Daddy Bay, no, post din ng kanyang mga compiled na mga kuha, no, doon sa London vacation, mga kasembreros. So meron dong Prada Cafe. Grabe na, may Prada Cafe pala. Akala ko bag lang siya at saka mga accessories, mga kasembreros. So ang cute, na kasi Sir Daddy Bay ay talagang alam mo, close na close siya sa kanyang family, mga kasembreros. He's an example of hindi siya nag-asawa ulit, no, kasi kung pa pwede siyang mag-asawa ulit kasi nga ang daming pera ni Sir Daddy Bay, pero parang yung kaligayahan niya ay binuhos na lang, no, at saka yung time niya binuhos na lang sa kanyang mga anak, mga kasembreros, especially nga dito kaya sa kanyang mga babae, mga kasembreros, no, sina Ma'am Angel at saka sina Ma'am Riza. So kasi kung gusto lang niya ng kaligayahan ay he can choose to get married again, mga kasembreros. Pero hindi, nag-focus na lang siya sa kanyang family, which is I would say na the best decision, na kung magpakumpara mo sa iba na maghanap pa ng ibang asawa, mga kasembreros. And then ito, share ko itong kay Daddy, kaya Tatay Cardo, no, ipapalabas pala ang kanyang pinalabas actually, no, kahapon, kasi July 9 sa The Filipino Channel naman, yung kanyang parang pauna nila sa The Filipino Channel, tapos yung siguro sa Sabado ay dito sa, may maalala mo kaya pala, no, pero hindi pa pinapalabas sa ABS-CBN kasi wala pa silang time slot. Sa The Filipino Channel lang siya pinapalabas, mga kasembreros. So I Want TFC, no, I Want TFC is yun, The Filipino Channel nga. So ang gumanap ay sina Sir JM De Guzman at saka si Ma'am Janica Garcia, na napakagaling din dito, mga kasembreros. Si Ma'am Janica Garcia na kababa nung si Baby sa Hello Love Again, mga kasembreros. Sobrang kulit. So kung gusto niyo naman po ay panoorin po ninyo, mga kasembreros, no. And then actually yung ating next item, so ito, no, part pa rin Santini sa Tour de so itong Instagram story ni Sir Alden sa Tour de France, no, baka gagamitin niya ito sa kanyang pagbabike, mga kasembreros, at pagsali sa Tour de France Olympics, mga kasembreros, no, Santini, kasi nakalagay dito Tour de France, so baka yung bike nito ang kanyang gagamitin, mga kasembreros, sa mga susunod na chapter, at saka gusto niya sumali doon, mga kasembreros. Alright, so yun actually sa ating Katin items, sa mga bashers dyan, sana panoorin niyo po ito. Share niyo po para yung iba ay maliwanagan na wala po si Ma'am Catherine sa Australia. Kasi nasira talaga yung image ni Ma'am Catherine. Tapos nasabi pa ng iba na si Ma'am Catherine mismo yung pumupunta dun sa Lucena. Pero parang napaka-desperada mo naman, tsaka babae si Ma'am Catherine, tapos dun pa siya pa talaga yung pumupunta dun. So talaga nasira yung image nila ni Ma'am Catherine. Pero tayo ay team panatag po, mga kasembreros, ha. So ayun po, no, ito ay sampal sa mga bashers. De joke lang po. With love naman, no. Doon naman po tayo sa totoo. Alright, sinatch sa ating Katin items, sana pa ipanghin po natin ang Word of God. And today is July 10, 2025, Huwebes na po, mga kasembreros. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito, mga kasembreros. Ang title, Confident Ka Ba? Psalms 27 verse 3, Though an army may encamp against me, King David, my heart shall not fear. Though war may rise against me, in this I will be confident. So grabing faith, mga kasembreros. So ito ay dahil sa verse 27:1, mga kasembreros, na sabi nito, The Lord is my light in my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid? So si King David ay grabing faith, mga kasembreros. Magko-quote ako dito, sabi ni Joyce Meyer, no, na isang great woman of God din, no, sa ngayon. Faith isn't the absence of fear, but the confidence that God is with us
transforming our struggles into testimonies of victory. Grabe, no? Ang verse po na Psalms 27 verse 3, mga kasambreros, ay nag-hold ng isang napaka-profound na definition or kahulugan na nagre-reflect sa spirit of courage in the face of adversity, or spirit of faith, mga kasambreros. So, lahat tayo, may mga adversities tayo, mga kasambreros, mga trials, na mga challenges. At sa passage na ito, ang psalmista ay nag-express ng hindi natitinag, no? A steadfast na confidence, mga kasambreros, kahit na siya ay napapaligbutan ng mga kaaway. So, yung matindi dito, mga kasambreros, actually, si King David ay yung kanyang talagang literal, no? Na na-experience niya yung mga kaaway, enemies, mga kasambreros, kasi nga, di ba, hari siya. Tapos, he has been, or he was facing numerous battles, mga kasambreros. Kung kaya, kasi yung mga hari at that time, talagang naiinggit, and kapag may sasabi ng Panginoon na ibibigay ko siya, binigay ko na siya sa inyong mga kamay. So, ang gagawin na nila is mag-obey sa pananampalataya, believing that God already gave them the victory, mga kasambreros, kahit wala pa yung battle, ha. Grabe. And kung inyong isa-isay ng storya ng buhay, no, at saka mga tagumpay ni David ni Haring David sa Biblia, ay mamamangha kayo, mga kasambreros, how God has been amazing at saka powerfully working, mga kasambreros, sa buhay ni King David at saka kanyang mga tao. So, yun nga, maraming patunay, mga kasambreros, and especially yung sabi niya dito is ang Diyos ang kanyang ilaw at ang kanyang kaligtasan. Wala siyang kinatatakutan, mga kasambreros, kasi ang Diyos ang kanyang kalakasan. So, the imagery of an army encamping against him paints a vivid picture of isolation and imminent threat. So, talagang banta, mga kasambreros, literal na nakakatanggap ng banta si Haring David. Kasi dati ang labanan conquering, kumaga pa, sakop, no? Sasakupin ang ganito, sasakupin ang ganyan. So, they really have to overcome and to defeat their enemies, feast by feast, mga kasambreros, labanan kung labanan. This emphasis on the heart is significant because it symbolizes the core of a person's emotions and will. By asserting that he will not succumb to fear, he highlights an inner strength that is anchored in faith. So, yun nga, mga kasambreros, no? Nag-quote tayo ng pananampalataya talaga. Kasi if you don't believe in God in faith, then it's useless na masabi mong pagtatagumpayin ka ng Panginoon, or ibibigay niya sa'yo ang victory, kasi nga hindi ka naniniwala na He is able, na kaya niya, mga kasambreros. Moreover, the phrase, "in this I will be confident," reveals the source of that confidence. So, sino ba yung source, no? Sino yung pinagmumulan ng confidence, mga kasambreros, at saka tiwala ba? Kung magpapanatag, no, kapanatagan, mga kasambreros, sino ang pinagmumulan, sino ang source nun? And walang iba kundi ang Panginoon, na nakaluklok sa kanyang trono ng katapatan, katwiran, kabanalan at kapangyarihan, na habang buhay at hindi tatapos sa langit, mga kasambreros. Ang Diyos na lumikha ng langit at ang lupa, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, or ni Israel, mga kasambreros. So, it indicates a deep-seated belief that transcends external fear. So, na-overcome niya, mga kasambreros. Kung magapa ako, may mga takot tayo sa ating paligid, sa ating buhay, sa ating inner self, ay natatranscend nito. Kung magapa, nalalagpasan, mga kasambreros. Walang, kung pa, di ba yung ating dito sa pinakamataas sa bundok is Mount Apo. Kung ikukumpara mo siya sa Mount Everest, syempre mas mataas ang Mount Everest. So, parang ganoon ang Diyos, mga kasambreros, and more than pa, no? Higher ng highest to the highest to the highest, mga kasambreros, ang Panginoon. Kasi nga mas mataas ang heaven kaysa sa earth na ito, mga kasambreros. So, whatever highest peak, highest point natin dito sa mundong ito, ay walang-wala sa heaven, mga kasambreros. So, while his surroundings may indicate that he should feel afraid, his confidence stems from something far greater, his faith in God. So, yun, mga kasambreros. So, kasi ang Diyos, nandyan lang yan, mga kasambreros, and He's omnipresent, He's everlasting. Ang problema, kung ang tao ba ay may pananampalataya, okay? Parang isang barbero lang yan, you know? Hindi ka mapuputulan ng buhok kung hindi ka naman nalapit doon, mga kasambreros, at saka
lalaan ng panahon, no? Magpapagupit mga kasembreros. So ganun din ang Diyos, no? Kung pa kailangan ang panahon natin, ibigay natin sa Kanya, lumapit tayo sa Kanya, kailangan may effort tayo kasi hindi naman ang barbershop ang lalapit sa atin mga kasembreros, kundi tayo mismo ang lalapit sa barbershop. So ganun po mga kasembreros. As believers, we can take great comfort in the assurance that faith can bolster us against life's greatest challenges. Through this verse, we are reminded of the power of God's presence in our lives, which shields us from fear and elevates our spirits, guiding us through trials. So, amen and amen. So, ganun mga kasembreros, ang pananampalataya talaga, napakahalaga nun mga kasembreros, kasi yun yung parang tulay, no? Na magkoconnect sa atin sa Panginoon mga kasembreros. And ang lesson na pwede natin makuha mga kasembreros, actually marami, no? Sa Psalms 27 verse 3 ay impactful and transformative. Kaya niya magbago ng tao, kaya na magbago ng isang individual, ng isang isipan, ng isang point of view, and ugali in general. At its core, the verse teaches us about the confidence despite external threats. So, may mga, kasi, di ba, may mga challenges tayo na kinakaharap araw-araw. So, maaring sa surroundings, maaring sa ating mga katrabaho, sa ating mga pinagkakautangan, sa ating uutangan, no? So, kidding aside mga kasos na ganun yung mga due date natin, no? Kailangan bayaran, tapos sa eskwelahan, sa trabaho, yung mga gawain sa bahay, kasi sa atin ngayon hindi kasing panganib, no, ng kay King David mga kasembreros, kasi yung kay King David talagang literal na may patayan, no, labanan kung labanan mga kasembreros. Sa atin dito maaring yung ating mga hamon or yung mga labanan ay yung labanan na mga labahan, yung mga bayarin and so on mga kasembreros. The reality of fear does not diminish our faith. Rather, it can enhance our understanding of where our true strength lies. So, yung mga yung pagiging katotohanan or totoo mga kasembreros ng mga struggles, na mga problema, hindi dapat yun magtatanggal or magwawala or mag-decrease or magdideduct mga kasembreros or magbabawas ng ating pananampalataya. Rather, dapat ma-enhance or ma-develop or ma-improve or madadagdagan pa dapat ang ating pananampalataya sa Diyos. Kasi nga, yung mga trials na ito ay part ng ating existence at kumapatest ba ng ating pananampalataya mga kasembreros. So, the more battles that we face, the more we trust in God mga kasembreros. Ganun dapat. Hindi yung may trials ka na nga, ay umalis ka pa sa presensya ng Panginoon, walan ka na ng panahon sa Kanya sa panalangin, sa babasa ng Kanyang love letter, and so on. So, mali po yun mga kasembreros. This is a potent lesson for us as we comfort our battles, as we confront our battles. Just like an athlete who prepares for competition, we are tasked with training our hearts and minds to respond in faith regardless of the situation. So, yun yan, no? Sa panalangin, kailangan manalangin tayo mga kasembreros, meditation, may mga times na kailangan mong tumigil, kailangan mong mag-isip, kailangan mong contemplate mga kasembreros of the goodness of God. Huwag masyadong isipin yung mga problema. Instead, yung isipin natin yung meditation natin sa Panginoon mga kasembreros, na we are seeking His presence and enhance our inner strength mga kasembreros, na kung saan makapagpapatatag palalo ng ating pananampalataya. Hindi yung parang emote-emote, iba yung emote-emote parang na tayo, na-down tayo mga kasembreros. Iba po yun. So, para sa ating final thoughts ay napakaganda po ng Psalms 27:3 mga kasembreros, nag-offer sa atin ng encouragement at assurance, no, panigurado in the face of our trial and fear mga kasembreros. So, ang ating kalakasan, ang ating pananampalataya, ang ating confidence ay nagmumula sa Panginoon mga kasembreros. So, confident ka ba? Yes, in the name of the Lord Jesus Christ and the strength that He gives us every single day. Alright, so naman po in the meantime nawa po ay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa at confidence na nagmumula at kapanatagan mula sa Panginoon. In Jesus' name we pray, amen and amen. See you sa next segment mga salisan. Paalam po.